Tayo ay dumako muli sa ating pag-aaral sa Panginoon. Isang magandang umaga po sa bawat isa. At tayo'y naniniwala na ang presensya ng Panginoon ang muli natin makakasama sa pag-aaral ng Kanyang salita. Atin pong pinamagatan ng ating pag-aaral ay sa takbuhin may makalangit dahilan. At ito'y matatagpuan sa mga aklat ng Hebreo, Kabanata 12, mula 1 hanggang 3. Ganito po ang pagkakasabi. Kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran na natin ang kasalanan at ang mga anumang balakid na pumipigil sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Ituko natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan ng kabuuan ng ating pananampalataya. At dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya kinaya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Tayo manalangin. Aming Panginoon, kami po'y nagpapasalamat muli sa iyong kabutihan, sapagkat alam po namin, Panginoon, na mula sa iyong kapangyarihan, muli mo kaming pagpapalain ng iyong salita. At ang iyong salita ay pinagmumulan ng kalakasan, pinagmumulan ng pamantayan ng aming buhay. Kaya minsan pa, kaya mong iyong salita ay maging makapangyarihan sa umagang ito. Palain mo kami at gabayan, tulungan niyo kami, Panginoon. Iyong banal Espiritu ang inaangkin namin na siyang tutulong mula sa pangangaral ng iyong salita hanggang sa pakikinig, pangunawa at pagsasabuhay ng lahat ng ito upang ito'y may sagawa. Salamat, Panginoon. Inaangkin namin ang iyong pagtulong at pag-aangkop ng iyong mensahe sa bawat nangangailangan na iyong mga kawan. Salamat po kung aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Sa panahon ngayon, nasa panahon tayo na marami ang mag-graduate, panahon na kung saan ay nagtatapos sa natapos nilang mga kurso, sa natapos sa level ng kanilang pinag-aaralan. At makita natin dito, isang kagalakan to sa pamilya at kagalakan to sa bawat isang nagpakahirap at pumasok sa ganitong sistema. Alam niyo po, ang tinatalakay din dito sa ating pag-aaralan ay isang takbuhin. Isang takbuhin na sinalihan, isang takbuhin na pinasok na kung saan ay dapat pagsikapan, pag-igihan at piliting makatapos sa lahat ng ito. Kaya ang pagiging Kristiyano ay hindi isang pamamasyal o isang pagpunta sa isang lugar at tingnan mo, pagmasdan mo at damhin mo o magsaya ka dun sa bago mong lugar na pinapuntahan. Pagiging Kristiyano ay hindi ganoon. Hindi rin siya isang parang organisasyon na pag pumasok ka, nakaabang ka sa lahat ng benepisyong ibibigay nito, mga pangako nito. Kaya makita natin, hindi siya isang kumpanya, hindi siya isang samahan, kundi ang pagiging Kristiyano ay isang takbuhin. Kaya nga ang title natin, Takbuhin May Makalangit na Dahilan. Hindi tayo naging Kristiyano para walang gawin. Tayo naging Kristiyano simula nung tinanggap natin ang Panginoon bilang tagapagligtas, simula nung pumasok ka sa tipanan ng Panginoon, nakatali ka na sa Panginoon at meron kang kailangang gawin. Meron kang kailangang responsibilidad na dapat maramdaman ng Panginoon na siyang tumubos sa atin, na siyang nakipagtipanan sa atin. Ang tipanan ay dalawang komunikasyon. May ginagawa ang Diyos sa iyo at ikaw naman ay tumutugon sa Diyos. Pero laging ang Diyos ang siyang initiator, nagpapasimula ng lahat ng kabutihang bagay. Tayo naman ay tumutugon sa lahat ng kahangahangang bagay na ginawa ng Diyos. Kaya dito sa Hebreo, makita natin
ito'y sulat. Gusto kong makita natin yung kabuuan ng Hebreo. Ang Hebreo ay walang itinataas kundi ang Panginoong Yesus. Bagkus ang Hebreo ay punong-puno ng aklat na punong-puno ng comparison. Kasi yung author nito, ipinapakita niya ang kaibahan ng yung comparison between Old Testament and New Testament, between leaders ng Old Testament at kay Jesus na siyang leader ng New Testament. Pinapakita niya yung naging paglalakbay ng Israelites dun sa wilderness at yung paglalakbay ngayon ng mga nakipag-isa sa Panginoon. Pag-aklat ni Paul, laging makita natin yan, una ay doktrina at pagdating sa dulo, practical side. At yun yung may pagkakahawig dito, bagamat hindi halos parang kaiba yung konsepto. Kasi kapag Paul, lagi mo makikita yung justification, sanctification. Pero dito makita natin comparison mula umpisa hanggang sa dulo, comparison ng mga rituals or mga practices sa Old Testament or ng mga leaders sa Old Testament. Sinumulan niya yung comparison ni Jesus sa lahat ng mga leaders, sa anghel, kay Moses, sa high priest, sa mga propeta. Pinakita niya na mas higit si Jesus. Kapagkat yung lahat ng taong binanggit natin ay galing sa lupa, samantala ang Panginoong Jesus ay galing sa langit. Lahat ng tao ay isang lingkod lang ng Diyos, pero mismo ang Panginoon Jesus ay tinawag niya na ang iyong trono, O Diyos. Kaya pinakita dito yung kahigatan ng ating Panginoon, yung kalamangan niya laban sa ilang mga bagay. At pinakita rin dito, hindi lang yung kanyang kahigitan, kundi yung mga practices noon ay na-fulfill na ni Jesus Christ. Siya lahat yung sinasabi nung lahat ng binabanggit na mga rituals, pag-alay ng hayop, mga feast, mga practices, lahat yun ay si Jesus ang tinutukoy at may kinalaman sa pagliligtas na gagawin ni Jesus nung pumunta siya sa lupa. Kaya lahat ng yun ay makita natin ay may kinalaman kay Jesus na nagsasabi na dahil kay Jesus natapos yung pangakong kaligtasan. Hindi lang siya pansamantalang solusyon, kundi tunay na solusyon sa bawat isa. Kaya nakita rin natin dito ay yung pagpasok dun sa tipanan ng Israel ay kinumpara yung pagpasok ng Kristiyano ngayon sa Panginoon na noon ay nagkaroon ng mga hadlang kasi mali yung kanilang pamamaraan. Andyan yung pride, andyan yung pagiging selfish, andyan yung pagiging nakabase sa mga earthly things. Samantalang makita natin dito ipinakita na ang pagiging Kristiyano ay isang pagpasok sa isang tipanan na siyang Diyos ang siyang gumawa, na Diyos ang siyang kumilos, kaya yun yung kailangang gawin ng Diyos para sa atin. Dito, pinakita yung kapangyarihan ng Jesus na kaya niyang tapusin yung sinimulan niyang kaligtasan sa bawat isa sa atin. Diba? Siya yung author and the finisher of our faith. Meron tayong makikita dito na paanong maging matagumpay ang Kristiyano sa takbuhin na kanyang lalakbayin. Parang sa mga estudyante, lahat ba ng estudyanteng nag-enroll sa college ay naging matagumpay? Siyempre, sagot, hindi. May mga kinulang sa pagkakataon, kinulang sa pangangailangan, may mga pagkakataon walang interes, kaya hindi nagtagumpay. Ganun din sa lakbayin sa Bible. May mga nagtumakbo na sa Old Testament na hindi nakarating dun sa lupang pangako. Pero ngayon, inuulit yung kwento hindi para siraan yung mga tao noon, kundi para balaan yung mga tao ngayon. Yan yung malinaw lagi na sinasabi ni Pablo. Kaya isinusulat yung mga bagay na nakaraan upang balaan yung mga nasa present. Para wag nang maulit or gayahin kapag ito ay naging pagpapala. Kaya paano magtagumpay sa takuin, may tatlong bagay tayo na pag-aaralan. Dito, makita natin
sa umpisa pa lang na ating binasa, ang sabi niya dito na kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran na natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin at buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahan na ating sinalihan. Paliwanag ko lang ng konti, yung salitang napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, ang tinutukoy niya dito ay yung chapter 11, na mayroong mga naunang mananampalataya sa atin na siyang pinaka-witness na totoo ang pananampalataya. Na ang pananampalataya ay makapangyarihan. Na tinutukoy ng author na may mga nauna sa atin, pero ito yung naging buhay nila. Mula kay Abel, hanggang sa makita natin yung mga buhay ng bawat isa, kay Abraham, kay Sarah, sa bawat isa, si David, binanggit din sa parting dulo, na lahat sila ay nagtagumpay. Ang sabi niya nga doon sa isang sulat, sa isang talata, sabi niya, kulang pa ba yung aking pagpapaliwanag? Kailangan ko pa bang banggitin sila Gideon, banggitin itong mga taong to? Na ibig sabihin, sigurado at totoo na may tagumpay kapag pumasok sa pananampalataya ang isang tao. Kasi ang Diyos ang nakataya para gabayan ang bawat isang nakipagtipan. Ito ngayon lagi natin pinapangaral na kapag pumasok sa tipanan, hindi yung nakapokus tayo na baka hindi ko kaya. Ang totoo talagang hindi natin kaya kasi ang standard niya ng Diyos napakataas. Pero dahil sa tipanan ito ay napakalaki ng biyaya. Pagpasok mo sa tipanan, ang Diyos ang gagawa ng paraan para makaya natin. Ang Diyos ang gagawa ng paraan para mahalin natin yung tipanan. Ang Diyos, wala tayong problema kahit hindi tayo nagkulang tayo, nakatali pa rin siya na pagpalain tayo. Nakatali pa rin siya na ingatan tayo. At yun yung kalamangan ng bawat nakipagtipan sa Panginoon. Kaya, paano maging matagumpay? Pagpasok sa tipanan, sabi ito isang takbuhin. Dahil ito isang takbuhin, kaya ang una natin dapat gawin ay yung disiplinang nagpapatulin. May mga binabagawa tayo na disiplina na ang purpose ng disiplina ay hindi para tayo parusahan, kundi para tayo gawing mas malakas, para tayo matuto upang huwag nang magkamali. At yun yung kaibahan. Minsan, napagkakamalan natin ang disiplina ng parusa na siyang maibang-iba. Kasi ang parusa ay tumutukoy dun sa galit sa'yo, dun sa past na pagkakamali mo. Samantalang ang disiplina ay yung concern sa'yo, kaya yung past na nagawa mo, hindi niya ayain na maulit yun sa future. Kumbaga parang tapos na yung kwento na nakagawa ka ng kasalanan, ang goal na lang ng disiplina ay yung papanong maturuan itong taong nagkasala na wag nang maulit yung ganung kasalanan. Ang pagpalo ay nakapokus lang dun sa nagawang kasalanan. Sa galit, kaya dapat parusahan, dapat. At yun yung kaibahan. At dito, malinaw na pinakita ang disiplinang ginagawa ng Diyos ay dalawa. Una, makita natin dito yung talikuran natin ang kasalanan. At yung pangalawa ay at anumang balakid na pumipigil sa atin. Dalawa ang gusto ng Diyos na ibigyan ng diin. Una, ay yung kailangang talikuran ang mga kasalanan. Niligtas tayo ng Panginoon mula sa kasalanan, kaya binigyan niya tayo ng bagong katawan. At ang bagong katawan nito ay nanganak ng bagong sistema na siyang kontrolado ng Diyos. Sistema ng grace, sistema ng kaligtasan, sistema ng pagtitiwala sa Diyos. Samantalang sa mundo ay punong-puno ng pagiging makasarili, pagiging worldly, pagiging kasakiman, no? Pagiging selfish. Kaya malayo yung kaibahan nila. Kaya kailangan natin ng disiplina para maging iba. Para maging iba. Para maging ma-equip na maabot natin yung takbuhin itinalaga. Kaya dalawang disiplina, meron siyang tatanggalin at meron siyang idadagdag. Meron siyang ibabawas at meron siyang ipapahintulo. Dito, dalawang binanggit. Una, yung mga bagay na nagpapabagal. Sa isang takbuhan, makita natin yung suot nila, maikli na short, sando.
maluluwang na damit, sa wrestler. Lahat yun ay may dahilan. Ayaw nilang maging sagabal yung damit. Ayaw nilang maging sagabal yung anumang bagay na magpapabagal sa kanila. Maging sa buhay Kristiyano, maraming nagpapabagal sa buhay ng Kristiyano. Maaring yung sarili, maaring ang priority, maaring yung worldliness, at maaring yung lack of faith or lack of knowledge. Lahat yan nagpapabagal. Kasi kung makita lang natin yung kabuuan ng plano ng Diyos, agad niya tayong tutulungan at itataas. No? I-develop niya tayo. No? At dito makita natin, merong nagpapabagal at meron din kasalanan na bumabalik. Kasalanan naman ng isang Kristiyano ay yung dating buhay, dating nalasahan niya na ang kasalanan, kaya nung inaalok siya, nung umina yung katawan, umina ang espiritu, ito'y nagkasala at muling nagawa. Pero ang kaibahan ng pagiging Kristiyano ay hindi siya nagiging masaya sa tuwing nagkakasmali siya. Agad niyang naiintindihan na hindi ito plano ng ating Panginoon, kaya dapat iwasan. Dapat wag na uling mangyari. No? Inihanda tayo ng Panginoon para sa routine ng pagiging matuwid. No? Sa dito ay yung gusto ng Panginoon na una yung ating kaisipan. Sabi niya sa Romans chapter 12 verse 2, do not be transformed but be transformed by renewing of your mind. Mahalaga kasi yung pag-iisip natin. Kung ano yung iniisip mo, yun ang nagiging kalakaran natin. Kapag ang ating pananampalataya, ang iniisip natin sa pananampalataya ay isa pa lang siyang paglalakbay o isa lamang siyang oportunidad na makita mo ang Panginoon, hindi tayo makakagalaw ayon sa ating pagtitiwala. Kasi ang totoo, merong ginagampanan ng Diyos, kaya gusto niya tayong disiplinahin. Kasi niya may baguhin sa atin. Meron siyang gustong alisin sa atin. Parang sculpture yan, may plano na ang Diyos bago niya pa tayo ginawa. Yung sculptor, bago pa kumuha ng kahoy, may plano na siya. At yung plano niyang yun, unti-unti niyang babawasan dito hanggang sa mangyari yung kabuuan na finished product na kailangan natin. Kaya ang tunay na kahinaan ng isang Kristiyano ay yung disiplina. Dapat magkaroon ng matibay na disiplina upang maging matagumpay tayo. Patunayan, dito pa lang sa verse 1, ipinakita na yung ating mga kahinaan. Kahinaan ng tao, may mga nagpapabagal sa buhay niya at merong kasalanan na siyang umahadlang sa plano ng Diyos. Ngayon, bakit kaya niloob ng Diyos na magkaroon tayo ng kahinaan? Bakit kaya niloob ng Diyos na meron pa palang pipigil sa atin, magpapabagal sa atin, at meron pang kasalanan na babalik pagkatapos niya tayong patawarin? Hindi po solusyon na alisin niyo na Panginoon. Katunayan, tingnan niyo yung konsepto ng Panginoon. Niligtas niya tayo na nandun pa rin yung ating kahinaan. Hindi niya inalis yung ating kahinaan nung tayo naligtas. Anong purpose? Kasi para lalo tayong magtiwala sa Diyos. Lalo tayong umaasa sa Diyos. Tingnan niyo, maging si Jesus nung pumunta sa lupa, dinisiplina niya ang sarili niya na wala siyang anumang gagawin na hindi ayon sa utos ng Ama. At wala siyang ibang gagawin na sa buhay niya kundi ang hanapin yung kalooban ng Diyos. Ano yung gusto ng Diyos? Maging sa iba pang mga salin sa Old Testament, makita natin maraming gumawa nun. Pero ang kagandahan nun, ang sarap pala ng pakiramdam na kailangan mong ingatan yung buhay mo kasi may mga nagpapabagal. Kaya lalong kailangan mong magtiwala sa Diyos. Lalong mong kailangan lumapit sa Diyos. Ang ating kahinaan ang nagiging dahilan upang sumuko tayo sa Diyos. Kasi minsan, pag wala tayong kahinaan, madalas doon tayo nagiging mayabang at doon na isang tabi Diyos. Kaya dito sa binasa natin, ang una ay merong disiplina na nagpapatulin para sa ating takbuhan. No? Takbuhan na plano ng Panginoon para sa atin. Pangalawang bagay ay yung katatagang nagpapatuloy. Yung katatagang nagpapatuloy dito, yung sinabi niya na anong tawag dito? Yung hupomone. Hupomone, nang ibig sabihin not waiting and doing nothing. Kasi dalawang klase yung pagtsatsaga.
Dalawang klase yan. Yung patience. Una, halimbawa, may nangako sa'yo na antayin mo ko, may ibibigay ako sa'yo. Yung patience, hindi siya dumating ng kalahating oras, nagantay ka pa rin, 3 oras, nagantay ka pa rin, hanggang sa hindi ka natitinag kasi nagtitiwala ka sa plano sa sinabi sa iyo ng tao. Yun yung patience na wala kang ginagawa. Pero yung ginamit dito na patience na sinabi na magpakatatag, ang ginamit dito ay active na patience. Na parang ang konsepto niya ay parang isang paggawa na nahihirapan ka pero karaunan nilalagyan mo ng tiyaga hanggang sa ma-perfect mo. Hindi ka tumitigil na pag-aralan siya hanggat hindi mo siya ma-perfect. At yun yung patience na ginamit dito na idinidiin sa atin na kailangang ituon natin ang ating Panginoon sa Panginoon kasi at buong tiyaga tayong tumakbo. Buong patience. Na ibig sabihin pumupunta ka sa takbuhan, hindi parang mabigat ang loob. Hindi ka tumatakbo dahil wala kang option. Kundi kaya ka tumatakbo kasi yun yung niloob ng Diyos para sa iyo. At habang tumatakbo ka, hindi ka napapagod, kundi lubos na nasisiyahan sa ating Panginoon. Ang ating katatagan ay product yan ng faith, ng great faith. Kasi kung wala yung pananampalataya, hindi tatagal ang bagay nyo. Kaya napakalaga ng great faith. At makita natin yung dalawang katotohanan dito pagdating dun sa katatagan. Una, merong Diyos na tumutulong sa atin, no? Merong Diyos na tumutulong sa atin inside. Hindi outside. Kasi outside, worldly yun. Nakabase ka sa outside para ka magtagumpay. Dito, nakabase ka inside. Ano yung inside? Merong Diyos na nagmamayari sa iyo, na nananahan sa puso mo. Kaya para sa Kanya, magtatagumpay siya kasi kasama niya Diyos, no? At yung pangalawa makita natin dito ay yung konsepto na helping from inside. Merong Holy Spirit naman bukod dun sa yung una, parang ilinaw ko lang, yung una may kinalaman sa desire. May kinalaman na ang babagoy ng Panginoon yung puso mo. Pangalawa, may kinalaman dun sa person na nandun sa loob ng puso mo. No? Magkaiba yun, pero parehas yun na nagdadala ng katatagan sa isang Kristiyano. Nagdadala ng tunay na pagkakataon. Kaya mga kapatid, sa buhay natin, merong persecution, merong sufferings, merong mga hardship, may obstacle. Pero lahat ng yan ay part lang yan ng programa ng Panginoon. Huwag tayong matakot dyan. Ang Diyos ang siyang gagabay sa atin, tinuturuan niya tayo na lalong magtiwala sa Kanya, lalong umasa sa Kanya. Pagdating doon sa difficult situation, umasa tayo na mayroong Diyos na siyang tutulong sa atin. At hindi lang yun. Tuwing darating yung mga problema at hindi natin maintindihan, i-challenge natin yung ating sarili. Kailangan lang natin ng eye of faith, kailangan lang natin ng positive mind na hindi mangyayari sa akin to kung hindi ito loloobin ng Panginoon. At dahil niloob to ng Panginoon, may magandang bagay na mangyayari sa akin. Yung sa bagay na yun, makita natin, madali nating makakaya yung mga problema. Si Jesus, sabi niya, tinahak niya yung krus ng may kasiyahan. Bakit? Alam niya yung dulo eh. Sabi niya sa mga alagad niya, ako'y pagkakaanulo, ngunit sa 3 araw, ako'y babangon. No? Siya'y mabubuhay mag-uli. Yun pa lang sinabi niya na mangyayari yun. Kaya makita natin dito yung ginawa ni Jesus dahil alam niya mangyayari, meron siyang katatagan na ginagawa. Pero joy kasi para gawin niya yung ganong katatagan, meron siyang kasiyahan sa buhay niya. Okay, pangatlo at sa panguli ay yung huwarang ating gabay. Ang konsepto niya dito ay dun sa verse 2 nang sabi niya, ituon natin ang ating Panginoon kay Jesus na siyang pinagmulan ng kabuuan ng ating pananampalataya. Okay, si Jesus yung pinaka-huwarang ating gabay. Ang kagandahan dito, hindi inutos ng Diyos yung bagay na hindi niya ginawa. Si Jesus nagpakatawang tao, nagpakahirap, namatay sa krus, kasi para sa atin. At dahil doon, naranasan niyang maging tao. Doon sa pagiging tao niya, siya naman ang ginagamit na basihan
ng mga Kristiyano kung paano maging kawangis niya o paano maging kamukha niya. Kasi yung sistema niya ay perfect, yung pamamaraan niya ay perfect. At dahil doon sa pagiging perfect niya, kahit may mga problema, kahit may mga kaawan, ay makikita natin na si Jesus ay hindi nagkulang, dapat lang siyang gayahin. Ano ba yung mga ginawa ni Jesus sa buhay natin? No, ano pa yung mga bagay na naranasan natin na ginawa ni Jesus na siyang ating gaway. Siya yung punong lingkod na siyang gabay ng bawat tupa. No? Dito, makita natin yung kasiyahan na ginagawa ni Jesus, yung lahat ng bagay na yun, kasi ng Diyos ang siyang tumulong sa kanya. Ngayon naman sa atin, mas madali na. Kasi hindi lang tayo tinutulungan ng Diyos, kundi ipinapakita rin ni Jesus na nauna na akong naranasan yan at sinasabi ko sa inyo, ito yung mararanasan niyo. Ibig sabihin, mas dumali na yung laban natin. Kasi ang banal na Espiritu ang siyang tumutulong at maging ang minsan niloloob ng Panginoon na masettle natin agad yun. Yun yung joy over crucifixion, mahirap yun. No? Ang isang magandang halimbawa dyan yung diet. No? Pag mag-diet ka, ito torture mo yung sarili mo. Hindi ka kakain, papagurin mo siya para lang sa goal mong pumaya. Pero kadalasan, maraming gumawa na hindi naman nangyari. Bakit? Kasi mahirap maging consistent na tinotorture yung katawan. Mahirap na mapaniwalaan na tuloy-tuloy na winawasak mo yung katawan mo sa kapakanan ng iba, kapakanan ng ibang mananampalataya. Pero dito, makita natin, si Jesus ay nagsakripisyo, binigay niya yung kanyang buhay, at isinabmit niya lahat. Pero yung ginagawa niya yung lahat ng hirap nito, puno-puno siya ng kasiyahan. Bakit? Alam niya yung dulo. Meron siyang kagalakan na ginagawa itong sakripisyo ito, hinaharap itong mga problemang ito, na may kagalakan kasi alam niya na yung dulo. Mga kapatid, maging ang Panginoong Yesus, binanggit na sa atin sa New Testament kung ano yung dulo na balang araw magkakasama-sama tayo. Kaya ngayon pa lang, ano man yung problema natin ngayon, minor things lang yan. Bagay na parang pangkaraniwan lang. Bakit? Kasi mayroong Diyos, mayroong Jesus na nagkatawang tao at ginawa niya lahat ang kabutihan ito. Kaya habang ginagawa niya yun, meron siyang kasiyahan. Sa buhay din natin mga kapatid, kung sa diet ay ginagawa natin, pero nahihirapan yung ating katawan, madalas mag-fail tayo. Pero ang pinaka-the best ay yung tumatakbo ka sa isang takbuhin na nagbibigay sa iyo ng kasiyahan. Tumatakbo ka sa isang takbuhin na kahit naglilingkod ka, puno-puno ng kasiyahan ng puso mo. Kahit na nahihirapan ka, nagbibigay sa iyo ng challenge at parang encouragement na gawin mo to. Bakit? Nangako na ang Diyos sa iyo. Kung siyang nagpasimula, siyang magtatapos. Kung siya ang tagapagligtas, siya magbibigay ng buong kaligtasan maging sa ating buong sambayanan. Kaya mga kapatid, pagdating sa mga problema, tandaan natin, part lang yan para bumilis yung ating takbuhan. Part lang yan para mas lumakas tayo yung ating abilidad. Para sa susunod ng mga takbuhan, ay tayo ay maging matatag, maging matapat. At higit sa lahat, meron tayong huwaran kundi ang Panginoong Yesus. Siya yung naging ehemplo para tayo magtagumpay. At meron pa yung mga tao sa Hebrews chapter 11 na sila lahat ay nagtagumpay dahil sa pagtitiwala sa Panginoon. Ngayon, sa panahon natin ngayon, tayo na ang nakakabit sa Diyos. Siya yung huwaran natin, dapat magawa natin to hindi para sa ating sariling kakayanan o sagaling, kundi dahil binago ng Diyos sa puso natin at pinasok niya yung pag-ibig niya sa puso natin, kaya magagawa natin lahat ng bagay alang-alang sa ating Panginoon. Kaya nga yung lagi kong binabanggit, ang paggawa, ang pagtakbo sa takbuhan, ang paggawa ng mabuti, ang paglilingkod sa Diyos, kailanman hindi siya burden, kundi nagbibigay ng kasiyahan. At yung pagbabago na gusto ng Diyos, hindi pagbabago na pinipwersa mo yung sarili mo pero ayaw mo. Pagbabago ay yung pinalitan ng Diyos ang puso mo at magbabago ka para sa bagay nito. Kaya the more yung focus natin sa ating Panginoon, mas malaki
yung pagkakataon na tayo magtagumpay. Alam niyo, ang pinakamaganda dito, yung end game. Ako lagi kong binabanggit ko sa chess. Pag may mga puzzle akong nanonood, hinahanap ko agad yung end game. Kasi i-rewind ko para malaman ko kung ano yung, paano siyang masolve. At pag hindi natin ginawa yung mahirap. Pero dahil alam na natin yung pangako ng Diyos sa atin mula umpisa hanggang dulo, alam natin i-bless tayo ng Panginoon. Alam ng Panginoon na magiging liwanag tayo. Kailangan lang natin magtiwala sa Kanya, umasa sa Kanya, kaya pag may mga ganung opportunity, ay opportunity para sa ating Panginoon. Kaya tayo may lakbayin. Lakbayin na hindi pwedeng magpatumpik-tumpik. Lakbayin na pagdating ng dulo, ay maraming taong makakilala, maraming taong maliligtas. Mga kapatid, anumang gawin natin, tama man o mali, mag-iiwan yan ng tanda sa mga tao. Mag-iiwan yan ng marka, magiging legacy or magiging bukang bibig ng tao pag inihalimbawa niya ang negatibong bagay. Kasi sa tuwing nagpapaliwanag tayo, may negatibo, may positibo. Ang masarap ay yung halimbawa ka ng positibong bagay. Hindi siya masarap kasi mapalakpak ito. Masarap kasi nakita mo, blines ng Panginoon yung paglilingkod mo. No? Ang Diyos mismo ang naging ang Diyos mismo ang siyang nagbigay ng recognition, no, para sa atin. Okay? Kaya ang sistema ng bawat mananampalataya ay nakatuon sa ating Panginoon. Hindi sa mundong ito. Nakatuon dun sa grace. At hindi sa work. Nakatuon kay Kristo, hindi sa church o sa mga practices. Nakatuon sa salita ng Diyos, hindi sa salita ng sinuman o maging sa opinyon ng sariling katauhan. At kundi makita natin ang ating takbuhin, dapat magbigay kalwalatian sa Diyos. Kaya challenge, yung power ng Panginoon ay kumpleto na ibigay. Kailangan mo lang i-decide. At sa oras na to, inihiling ko na dun sa mga graduates ay muli hanapin natin hindi lang yung journey ng ating takbuhin ng nakaraan, kundi yung journey ng panibagong takbuhin na plano ng Diyos para sa atin upang maging tama yung ating mga desisyon. Ganun din, maging sa pamilya, maging sa trabaho, maging sa lahat ng bagay, dapat gamitin natin. Pag may mga problema, challenge yung sarili. Maniwala tayo ang Diyos, ang siyang nagpala sa atin. Kung dumating yun, meron na siya ituturo sa atin. No? Sa oras na to, tayo ay manalangin, humingi natin sa Panginoon na yung Diyos na ating punong pastol ay maging gabay natin araw-araw sa ating buhay upang yung lakbayang ating tinatakbo ay natatapos natin habang tumatagal ang takbo. No? Kaya nga, ang isang taong Kristiyano ay laging nakatuon sa Panginoon. Yun ang panalangin. Tayo manalangin, Panginoon, salamat po sa iyo sapagkat ikaw ang aming Diyos na siyang nagpasimula at siyang magtatapos ng aming lakbayin. At ang lakbayin ito hindi binigay ng tao, kundi binigay mo, Panginoon, sapagkat gusto mo kaming tumakbo ng may katagumpayan, matatag sa aming pagtakbo. Ang aming panalangin, Panginoon, pagpapala mo sa lahat ng nakarinig ng iyong salita. Gamitin mo, Panginoon, na maintindihan ng bawat isang takbuhin kanilang harapin ay takbuhin na magmamarka sa mga taong nakapaligid sa kanila. Magmamarka sa mga taong nakakakilala sa kanila. Higit sa lahat, mamarka para sa kalwalatian mo upang magbigay kaluguran sa mga tao. Salamat, Panginoon. Kayo pong umawak sa amin na sa aming pananatili sa iyo, maintindihan namin yung lakbayin namin makalangit ay tanging ipaalam mo sa amin, Panginoon, sapagkat alam po namin na ikaw ang siyang tulong sa amin. Salamat, Panginoon, sa tagumpay ng bawat journey, bawat lakbayin ng iyong mga anak. Alam po namin, meron ka pang idadagdag, magiging matapos. Pagpalain mo ang bawat pamilya, Panginoon, na nangangailangan ng tulong, support, Panginoon, pamilya, Panginoon, na patuloy na ibigay mo, Panginoon, ang kabutihan, kagalingan, bawat sa mga magkaramdam. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoon. Amen.